Guys, isang mainit na naman na usapin ngayon ang pagkakadawit umano ni unang ginang Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng dating negosyanteng si Juan Paulo Tantoco noong Marso ngayong taon. Ngunit ito ang balita talaga. Nilinaw ng Beverly Hills Police Department or BHPD na hindi sila kailanman naglabas ng anumang ulat na nasasangkot ang unang ginang. Ayon sa ulat nilabas ng Net25 News and Information, may dalawang bersyon ng police report, ang original at ang pinalalabas na binago o tinamper na version. Sa original na ulat, sinabi na rumisponde ang mga pulis sa Beverly Hilton Hotel noong March 8, 2025 bandang 11:30 ng umaga, kung saan nadat na nila ang hotel security na nagsasagawa ng chest compressions sa isang lalaking nawalan ng malay. Isinagawa rin ang life-saving measures ng mga pulis, ngunit idineklarang patay ang lalaking bandang 12:05 ng hapon. Pero alam niyo ba, sa peking bersyon na unang ipinakalat sa social media ni dating palace spokesperson Rigoberto Tiglao, idinagdag ang mga detalye ukol sa umano'y paggamit ng droga ng biktima. Nakasaad doon na ang sanhi ng kamatayan ay ang pinaghihinalaang overdose na droga at may puting pulbos na kahina-hinalang cocaine sa sahig at lamesa. Bukod pa dito, binanggit sa binagong ulat na pinatawag umano para sa investigasyon si Araneta Marcos, Dina Arroyo Tantoco, na asawa ng biktima at aktres na si Alexa Miro. Mariing itinanggi ng BHPD guys ang anumang kaugnayan nila sa naturang paragraph. Ayon kay Lieutenant Chris Coulter ng Investigative Service Division, Detective Bureau ng BHPD, hindi nila inilabas ang paragraph na iyon at malinaw na ito ay produkto ng pamemeke. Fake news na naman guys. DDS ano na to? Sinang-ayunan ito ni Donna Kersey, record supervisor ng Beverly Hills, na nagsabing hindi isinasa publiko ang ganitong klaseng investigasyon. Sa harap ng mga kumakalat na maling impormasyon, muling nanindigan ang Malacanang na walang kaugnayan si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naturang kaso. Ayon yan kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, ang kumalat na police report ay peke at isang malaking kasinungalingan na layong siraan ang Pangulo at ang unang ginang. Kaya naman sa mga tinaguriang diehard Duterte supporters, isang paalala ko lang sa inyo. Kung totoo kayo ay tagapagtanggol ng katotohanan, tigilan nyo na ang walang haba sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Huwag nyong gamitin ang social media para maghasik ng mga maling impormasyon, lalo na kung wala namang konkretong ebidensya. Hindi dapat ang loyalty nyo sa isang politiko ang maging batayan kung ano ang tama o mali. Masyado kasi kayong naniniwala sa mga content creator. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi bulag at hindi ginagamit ang kasinungalingan bilang armas. Kung ayaw nyong gawin sa idolo nyo, huwag nyong gawin sa iba. Tandaan nyo ang kasinungalingan kahit paulit-ulit sabihin ay mananatiling kasinungalingan. At kung bahagi kayo ng maling pagpapalaganap neto, magiging kasalanan nyo na rin ang pagkawasak ng tiwala ng taong bayan. Kaya gumising na kayo. Ang lala nyo na eh. Oops! Siya nga pala dagdag ko na rin lang. Tingnan nyo muna itong picture na to. Para sa kaalaman nyo, hindi po yan si Juan Paulo Tantoco. Kilala nyo ba kung sino ang nasa picture na yan? Nakasama ni Lisa Marcos noong March 8, 2025. Siya lang naman si Stanley Nang, ang President at COO ng Philippine Airlines. Paano ba naman napagkamanan pang si Tantoco ang kasama? Si President Nang pala yun. Nandoon siya sa konsyerto para sa Filipino, kasama ng iba. Kaya dapat guys, matuto tayo mag-fact check. Hindi tayo dapat dumepende kung kani-kanino lang at huwag tayong dumepende sa mga content creator na puro fake news ang pinapakalat.